Okay, Tito Mars naman muna tayo para tanggal umay. Na walang lalaki. Hindi naman yung basic necessity. Kasi kaya rin naman namin gawin yung mga kaya gawin ng mga lalaki. Katulad na? Kaya ko din bumili ng bata. Tinanong tong sila ate kung kailangan daw ba nila ng lalaki para mabuhay. I guess ang mas tamang context dyan, kaya mo bang maging single for life? I think yun yung pinakatamang context. Okay? And maganda na kaya mong mag-solo sa buhay. Pero, tingnan natin yung sagot ni Tito Mars. Karamihan ang sagot ay hindi. Which is tama. Totoo naman talaga na hindi naman talaga kailangan ng isang tao o ng isang babae ang lalaki para mabuhay. Kasi kung iisipin natin, wala naman yung lalaki sa basic needs ng isang tao. Okay, since napag-usapan natin yung basic needology, konti lang naman, wag masyado, para hindi masyadong boring yung usapan. Sa Maslow's Hierarchy of Needs, ito pa ulit-ulit tayo dito eh. Yung tinutukoy kasi ng mga babae, itong dalawa na to, itong space na to, physiological needs, safety needs. Pero kung gusto mo naman umakyat, love and belongingness, pwede ka mag-pamilya or pwede ka mag-belong sa mga kabarkada, sa mga friends mo. But pwede naman talagang wag mag-family. Wala namang mali doon. Pero basta, pakinggan na lang natin. Para mabuhay. Food, water, shelter, clothing, she is not and wrong sleep. there. Okay, good. 5 lang ho yun, wala ho dun yung salitang lalaki. Hindi naman. Depende yan sa kung ano yung goal mo sa buhay. Kung goal nila mag-anak at pamilya, edi kailangan nila ng partner at the very least. Okay? Kung ko yung tatanungin, sa dalawang aspeto lang naman talaga kailangan yung mga... Yan, eto na yun eh. Teka lang, lagyan natin ng lap track syempre. Lap track na malupit. Okay, sige. lalaki sa mundo. Ano? Physical. Pangsuntukan. Tuloy. Sexual. Sexual! Physical na, just sexual pa. Paano yung physical? Hindi ba ang goal mo na sa pagpasok sa relationship is to have a partner? Physical, suntukan, ganun ba yun? Tuloy natin. Explain. Physical, kasi meron naman talagang mga limitasyon yung mga kababaihan sa mga pagbubuhat ng mga bagay-bagay. Ano bang bubuhatin ng babae? 100 kilograms na 100 kilograms na gamit. Wala na, alam mo, yung daily things naman, yung mga nagiging ubiquitous part of our life or yung parang integrated na, hindi naman mabibigat ng sobra yan. Araw-araw magbubuhat ng sopa, ito talaga. Okay na nung una sinangayunan kita dun sa basic needs eh. Kasi sa psychology naman talaga, yan yung unang tuturo sa inyo, yung triangle ni Maslow. I'm okay with that, pero ito na yung bullshit eh. Ay, pagko-construction. Constructions kasi it's a very intensive na trabaho. And pwede naman din mag-construction ng mga babae eh. Kaso hindi siguro yung manual labor, mas geared towards yun sa lalaki, 'di ba? Yun nga yung tinuturo ni Jordan Peterson eh. We cannot really have equality among genders because there are jobs more suited for women and there are jobs more suited for men. Like ako, mas gugustuhin ko, sekretarya ko, babae. Siyempre. Lalaki ako eh. Pero okay lang din naman magkaroon ng sekretaryang lalaki. But, mas okay yung sekretaryang babae. Yung pleasing to the eyes. Shout out sa mga sekretarya ni Boss Toyo. Joke lang. Tuloy natin. Joke lang yun. Wala akong alam doon. Tuloy. Ng bahay, ng kisame, ng banyo, Poso Negro. Yung mga ganong klaseng bagay. Ngayon, hindi kayang gawin niya ng mga babae. Kaya yung mga lalaki yung gumagawa ng ganyan. Ngayon, physical construction labor, wala. Pero like for example, meron akong crush eh. Crush talaga. Architect siya. Hindi ko pwede pangalanan eh, kasi nanonood yun sa akin eh. Crush kita. Minsan lang. Landi mo, Nico David. Pero hindi. Yun, pwede yung sumama sa construction. But she's an architect eh. So she can do her work ng designing, tapos yung gagawa ng labor is yung foreman niya na most likely lalaki, tapos yung construction worker nun most likely mga lalaki. Pwede naman isama ang construction sa lalaki. Wag kasi
lawakan mo pa yung pag-iisip mo, Tito Mars. Mag-aral tayo ng psychology. Psychology is so good. O, tuloy. Tapos syempre, yung sa sexual, kailangan din naman kahit papaano ng babae, paminsan-minsan yung init ng isang lalaki. Yee! Mismo na, no? Minsan pag pinanonood ko si Tito Mars tapos sinisiraan niya kaming mga lalaki, parang naiisip ko talaga na kulang siya sa haplos ng pagmamahal ng lalaki. Kasi nabibigwasan siya. Nabibigwasan! Left! Right! Center! Good night! Diba, ganun talaga. Meron ako, may irereto ko sa'yo. Yung Grab driver, gusto kang gulpihin. Meron akong Grab driver na napanood. Gigil na gigil. Hindi man ako matalino, pero kaya kitang pisikalin. Pa! Pupusta ako dun sa Grab driver. Tuloy natin. Oh. Pero yung sasabihin nyo na kailangan talaga ng mga kababaihan yung lalaki para mabuhay, hindi eh. Tignan ninyo. Sabihin natin na hindi talaga nag-exist yung mga kalalakihan sa mundo. Eto, dito na tayo, ito na kasi yung science part nito. This is the serious topic. Kasi alam nyo, nagpo-political na ako. Of course, may political topics ako na anti-Duterte, anti-China, and of course, pro-Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! So, yun yung mga topics ko. Kaya, kita nyo, binabanatan ko sila. Banat ba? Yung mga putang inang DDS vloggers. Pero, this is about science eh. Hindi ko kasi talaga magawa yung science kasi ang hirap eh. Nahirapan ako eh. Anyway, ito, madali lang to eh. Walang lalaki. Ang ibig sabihin niyan, yung mga kababaihan, matututo silang gumawa ng paraan para mapunan yung mga bagay na kayang gawin ng mga lalaki. Pagbubuhat, physical na kung anik-anik, sexual na pangangailangan. Sa kung anong paraan man yon, hindi ko alam. Hindi talaga kailangan ng babae ang lalaki para mabuhay sila. Oo nga, siguro in the modern times, hindi kailangan necessarily. Pero depende yon sa iyong pangangailangan. Yung mga tinanong kasi nung sa interviewer, kasi nga, pag kukuha ka kasi ng survey, you have to survey a lot of people para tama yung sample set nyo. Gets? So yung mga SWS, they survey a lot of people from different demographics. From may sample size sila sa mga mayayaman, sa mga mahihirap at saka sa mga middle class. In that way, yung kanilang data is going to be highly accurate. May yung confidence interval na tinatawag. Oh, God, I forgot my statistics. Now, if I'm going to go back doon sa kanilang survey na to, it seems like ang tinanong ng mga interviewer or yung survey na kinukuha nila is from the middle class sector. Mga babaeng career woman na na kumikita sila sa sarili nilang hindi sila umaasa sa isang partner. Wala silang mga partner. Career-oriented sila. So, most likely, ang makukuha mong sagot dyan, hindi namin kailangan ng lalaki. But maybe, go to another place. Punta ka sa ibang sa ibang area ng Pilipinas. Pumunta ka kunyari sa squatters area or pumunta ka siguro sa mga, hindi pala squatters area, informal settlers, pala yung politically correct term doon. Sorry, baka makancel ako eh. Or punta ka punta ka doon sa mga places kung saan may yung mga merong mga bata na inaalagaan sa kunyari sa isang playground, ganun. All I'm saying is that it is yung demographics nila is highly focused on these women na career-oriented. Go to church. 'Di ba sa church maraming tao doon. Mag-interview ka ng medyo may edad na babae doon na may asawa. Anong sasagot sa iyo nun? Kailangan ko ng partner. O 'di ba? So iba-iba yung pangangailangan natin. Yung going back doon sa Maslow's hierarchy of needs, yung sa triangle na 'yan. Nandito yung iba, nandito sa, they are looking for love and belongingness. Yung mga ganyan, nandito yan sa level 1 and 2.
And syempre, of course, pag na-hit mo na yan, you go up to the level. Pero ang sabi nga nung current research ngayon, you can always go up and down sa hierarchy of needs na yan. Pwede kang bumalik sa basic needs kung kailangan mong palakihin yung bahay mo, or pasarapin yung kinakain mo, or increase mo yung security mo. It's all good. But I'm just saying na we need each other. Di ba? Alam, kaya ikaw, Tito Mars, sagutin mo na. Sagutin mo na yung nanliligaw sa'yo. May nanliligaw kay Tito Mars. Uy! Tingnan natin na. Kasi may nanliligaw sa kanya. Papakita ko lang sa inyo. And we will end here para naman hindi tayo masyadong nagte-trending siya Kasi may nanliligaw sa kanya. Ito. Kung babae man ako, hindi ako makikipag-date sa lalaking minimum wage earner. Kaya Yan Teka, hindi ka ginawang babae, Tito Mars. Yun, kita mo yan. Kamukha mo yung kalaban ni Manny Pacquiao. Mukha kang boksingero. Incoming malupit na ribat. Ano yun? Sige, papakinggan din namin. Minimum wage, di mo papatulan. Ako, pumapatol ako. Pero suntukan. O paano, mga kamads, mga kaibigan? Yun lang. Kuya Grab Driver, humayo kayo at magsuntukan. Yun lang naman sa akin. Gege mga lods.